Episode 10 na ng Quadcom hearings. At itong episode 10 na to ay mahaba as usual. As a matter of fact, I think it's over 12 hours long. Kaya kinat nila yan into two parts. Yung first part, pag-uusapan natin yung drug case at saka yung mga drug wars at yung mga drug personalities. Yung part 2 naman is going to be all about EJ case. Now, sa part 2, pag-uusapan natin yan in another video. Focus tayo muna ngayon sa part 1 nitong episode 10 ng Quadcom para mas mabilis nating maiintindihan yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at kung ano ba yung mga kalokohan at mga criminal activities na nangyari nung panahon ni Duterte. So dito sa video na to, i-compress natin yung over 8 hours of hearing footage at bibigay ko sa inyo yung mga highlights at yung mga revelasyon na nakita natin dito at napansin natin base sa mga testimony na ating mga resource people. Una-una tingnan natin sino yung mga main characters, so mga main resource people dito sa Quadcom hearing na to. Number 1 na dito si Colonel Asierto. Si Colonel Asierto ay dating PIDEA at matagal nang nasa pulis to. Ngayon, nagtatago na siya dahil binantaan yung buhay niya ni Duterte. Yung pangalawang naman natin, resource person natin ay si Jimmy Guban, who used to be a former Customs Intelligence Officer. Ngayon, ang pangatlong resource person natin ay si Rose Nono Lin. At si Rose Nono Lin naman ay ang asawa ni Lin Wei Xiong. Huwag mo kalimutan yung mga pangalan na to dahil makikita mo paano magta-tie-in lahat ng mga characters na to dito sa video na to. But let's start with Colonel Asierto. Alam mo si Colonel Asierto is an interesting character dahil matagal na siyang police at part of the drug enforcement agencies. At si Colonel Asierto ay nagtatago ngayon dahil nga sa banta sa buhay niya galing kay Duterte and there's apparently a 10 million or even 50 million ransom para mapatay siya. Alam mo, grabe, parang normalized na nga sa atin yung magbabanta sa buhay ng isang tao si Duterte, magbibigay pa ng ransom o reward money. Parang normal na lang siya na hindi na krimen yun. Sobrang na-normalize ni Duterte ang pagpapatay na natatanggap na ng mga ibang kababayan natin na okay lang pumatay. At pag si Duterte ang pumatay, okay lang. Ngayon, bakit gusto ni Duterte ipapatay itong si Asierto? Kasi si Asierto may nagawa siyang initial report na binigay nung kanyang informant sa kanya. Dito sa report na to, lumalabas na merong certain Johnson Chua, Michael Yang at saka si Alan Lim that were drug lords daw. Ngayon, sinabit niya itong report niya for further investigation dapat. Pero ang nangyari ay walang ginawa yung mga boss niya at mga superior niya sa PNP at saka sa PIDEA. Tapos sa kanyang patuloy na pag-imbestigan, na-realize niya na matalik na kaibigan pala ni Alan Lim at saka ni Michael Yang si Duterte. At dahil dito gumawa siya ng pangalawang report na nakalagay na yung pangalan ni Duterte as possibly protecting these two drug personalities. Kasi nga, bakit hindi inimbestigan at bakit pinabayaan na lang at parang inignore yung kanyang initial report? It was at that point na bumanat si Duterte at gusto niya na ang ipapatay si Asierto. At yun yung nakapagtataka dito. Kasi kung seryoso si Duterte sa laban niya kontra sa droga, edi dapat pinaimbestigan niya itong mga to. Pero imbis na paimbestigan niya, nagalit pa siya at gusto niya ipapatay si Asierto. At yung mga ibang kasamahan ni Asierto ay napapatay na ayon kay Asierto. Kaya ngayon, ang tanong natin dito ay, may connection ba talaga si Michael Yang sa droga? Ngayon, nung pinanood ko yung buong Quadcom hearing at pinakinggan ko yung buong testimony ni Asierto, ito yung aking napansin. Parang ang only evidence na meron lang si Asierto na konektado si Michael Yang sa mga droga ay yung testimony o yung binigay na salaysay nung kanyang informant. At yun lang yun. Wala nang nakikitang ibang koneksyon. Pero pag pinagsama mo yung kanyang testimony sa mga iba't iba pang mga testimonies, dun mo makikita na mukhang meron ng koneksyon si Michael Yang sa pagkalat ng droga dito sa Pilipinas. Kaya importante pagsama-sama nila yung mga iba't ibang impormasyon at evidence na meron sila kung gusto talagang lang i-build yung kaso laban kay Michael Yang at yung connection niya sa mga droga. Pero kung si Asierto lang ang titignan natin at papakinggan natin, medyo mahina yon. Pero ano pa yung mga ibang bagay na natutunan natin dito sa Quadcom hearing na to? Nabanggit din dito that apparently Duterte made a comment na hindi naman daw drug dealer or drug lord si Michael Yang, pero drug addict lang naman daw. Teka lang, kung seryoso si Duterte sa ayaw niya ng droga na kahit sino at pinapapatay niya mga drug addict, di ba? Kaya tuwang-tuwa nga mga DDS, mga diehard supporters ni Duterte kasi pinapatay nga yung mga addict. Bakit hindi pinatay si Michael Yang kung drug addict nga siya? Bakit siya naging ganyang kalapit kay Duterte na drug addict siya? At naging economic advisor pa ni Duterte kung drug addict nga siya? Yan ang problema sa pag-iisip ni Duterte sa klaseng batas na gusto niya.
Selective justice ang tawag dyan. Pagkaibigan kita, ligtas ka. Poprotektahan pa kita. Pero kung kalaban ka, papatayin kita. Yan po ang mali na itinatama natin ngayon sa panahon na to. Pero bago ako nag-conclude kung meron ng connection si Michael Yang sa droga o wala, marami pa tayong mga ibabanggit na impormasyon that looks like meron ng kilalalaman si Michael Yang sa pagkalat ng droga sa Pilipinas. At dito natin pag-uusapan ngayon si Alan Lim. Sino ba si Alan Lim? Si Alan Lim ay isang alleged drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, Alan Lim is a Chinese national at noong 2003, nahuli siya sa loob ng isang Cavite drug laboratory. Nasa loob siya mismo, arrested. Pero dahil siguro malakas siya at marami siyang mga connection, na-dismiss yung kaso niya. At alam mo kung paano na-dismiss? Dahil sa Section 21 ng Republic Act on Dangerous Drugs. At dito binabanggit na mali daw yung pag-collect at pagkustodiya ng mga naakuhang ebidensya dun sa drug lab. Alam mo ba nakapagtataka dito sa drug war ni Duterte na to? Maraming mga insidente na pinlant pa nga yung mga evidence against these people tapos napapatay sila o nakukulong. Dahil mukhang malakas tong si Alan Lim na to, nakalusot siya at na-dismiss yung kaso niya dahil daw hindi daw nasundan lang yung procedure ng pagkuha ng ebidensya kahit na nahuli siya sa loob ng isang drug den. Nakabanggit pa nga dito na hindi daw convincing yung evidence na konektado siya sa droga. Again, nahuli siya sa loob ng isang drug laboratory. Kung hindi pa ba malakas na ebidensya yun, ewan ko na kung ano pa bang malakas na ebidensya. Dahil ang isang tao na walang kinalalaman sa droga ay hindi mapapasok sa loob ng isang drug manufacturing lab. Kaya hindi ibig sabihin dahil na-dismiss ang kaso, hindi siya guilty o hindi siya involved sa droga. Dahil ang pagka-dismiss ng kaso is based on the technicality and nakapagtataka talaga yung mga circumstances kung paano na-dismiss tong kasong to. Ngayon, sino ba tong si Alan Lim? Alan Lim has a lot of alias at yung totoong pangalan niya ay Lin Wei Xiong. Nakuha na nga nila yung kanyang passport na lumalabas dito yung kanyang totoong pangalan. At marami pa siyang iba't ibang alias. Ngayon, ang naging magulo dito ay si Rose Nonalyn ay asawa ni Lin Wei Xiong na kine-claim ni Colonel Asiertos ngayon at yung mga ibang mga polis na si Alan Lim daw. Pero yung asawa niya na si Rose Nonalyn sinasabi na hindi daw siya si Alan Lim at siya daw ay si Lin Wei Xiong. Pero nung pinakita yung parehong picture na si Alan Lim, si Duterte at si Michael Yang magkasama, sinasabi naman ni Rose Nonalyn na yes, yan yung asawa niya na si Lin Wei Xiong. Pero hindi daw Alan Lim yung pangalan. So nakikita mo dito that Alan Lim and Lin Wei Xiong have the same profile. Close to Duterte, close to Michael Yang and a business associate of Michael Yang and is a known drug lord. Kaya dahil sa pag-confirm niya na si Lin Wei Xiong yan at sa pag-confirm ng mga pulis na si Alan Lim yan, nakikita mo that Alan Lim and Lin Wei Xiong are the same person. Kaya nakikita mo talaga dito kung gaano katigas ang mukha ni Rose Nonalyn para sabihin na hindi si Alan Lim yan. According to her. So ang tinatanong ng ating mga kongresista ngayon ay baka hindi mo lang alam na Alan Lim ang pangalan niya. Pero sa akin tingin ko either hindi niya talaga alam at sinungaling si Lin Wei Xiong sa kanya all these years o kaya alam niya at pinoproteklaan lang niya si Alan Lim. At idadagdag lang natin tong fact na to na si Alan Lim o si Lin Wei Xiong ay matagal nang nasa Pilipinas since early 2000s pa. At 2003 pa yun nung nahuli siya dun sa isang drug laboratory. Kaya pwedeng hindi alam ni Rose Nonalyn na si Alan Lim ay si Lin Wei Xiong na nagdi-deal ng drugs dahil nakilala lang niya at nag-asawa lang sila nung 2009 ni Lin Wei Xiong. So posible na hindi na binanggit ni Lin Wei Xiong kung saan ba nanggaling lahat ng pera niya at bakit ba ang yaman niya. At meron na pala siyang kaso before kasi na-dismiss naman daw. So siguro pinaniwalaan na lang siya ni Rose Nonalyn. Kaya ngayon tignan naman natin kung may alam kaya si Rose Nonalyn o wala. Yung pangalan ni Rose Nonalyn ay unang lumitaw dun sa panahon nung Pharmally. Kung naalala nyo yan, yan yung isang kumpanya na pinondohan ni Michael Yang. At hindi lang yun. Pinrotektahan pa ni Duterte at nung inimbestiga ang Pharmally, minura pa ni Duterte ang mga tao na nag-iimbestiga sa Pharmally. Imbis na protektahan ng mga Pilipino sa mga katiwalian na ginawa ng Pharmally sa pagnanakaw nila ng pera sa kaban ng bayan, nagalit pa siya sa mga nag-iimbestiga. Kasi alam naman natin lahat, malapit si Duterte sa mga tao ng Pharmally at kay Michael Yang.
At lumabas yung pangalan ni Rose Nonalyn kasi nga daw, connected daw siya sa Pharmally. Pero dito kinorek tayong lahat ni Rose Nonalyn. Sabi nga niya na Pharmally Biological daw yung kumpanya nila ng kanyang asawa at hindi naman daw Pharmally Pharmaceuticals. At yung nakakuha ng kontrata ay Pharmally Pharmaceuticals. At hindi daw sila sister company at wala daw connection ang Pharmally Biological sa Pharmally Pharmaceutical. Pero binanggit din niya at inamin niya na merong interlocking director at management ang Pharmally Biological and Pharmally Pharmaceutical dahil yung isang incorporator ng Pharmally Biological ay yung naging presidente ng Pharmally Pharmaceutical. At syempre, maraming nakakilala kay Wang Zuyen at Tony Wang at makikita naman natin sa balita tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Si Wang Zuyen, kilala po ninyo? Isa po sa mga incorporator ng Pharmally Biological. Ng Pharmally. I would like to manifest, Mr. Chair, that in 2021, Wang Zuyen, a known business associate of Ms. Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless, in 2022, appointed pa rin siya as president of Pharmally Pharmaceutical, evidenced by the 2022 GIS of Pharmally Pharmaceutical. At dito natin nalaman na yung interlocking director at incorporator ng Pharmally Biological is actually wanted in Taiwan for stock manipulation at konektado siya sa Pharmally Holdings. Kaya hindi coincidence na parehong Pharmally yung pangalan ng dalawang kumpanyang to. Magkakilala tong dalawang kumpanyang to. At mukhang ang ginagawa nila dito is the same modus operandi na ginagawa na itong mga Chinese nationals na nagle-layer ng sobrang daming kumpanya para makalusot sa mga kahit na anong batas para magawa nila yung mga kalokohan na gusto nilang gawin. At makikita mo dito kung paano sinubukan ni Rose Nonalyn paikot-ikutin yung ating mga kongresista. Dahil nung tinanong sa kanya kung meron bang Pharmally Philippine Holdings o Pharmally Holdings, sinabi niya there is no such company daw. At ang meron lang ay Pharmally Biological and Pharmally Pharmaceutical. Tapos, pinakita to sa kanya. Earlier, you answered in the negative when you were asked po if there was any link between Pharmally Biological, in which you are a incorporator po, no? And Pharmally Philippines Holdings. Mr. Chair, wala pong Pharmally Philippines Holdings. Holdings po, wala po. Based on the corporate records, and you admitted this earlier, that you are a treasurer po, no? For Pharmally Biological. But if you would see the sixth listed under the GIS, General Information Sheet for Pharmally Biological, meron pong nakasulat na Pharmally Philippine Holdings. Mr. Chair, wala po talagang Pharmally Holdings. But this is an official record that you've submitted before the SEC. No, wala po. And yun po, lumalabas dun, based on Article 8, that there was in fact a Pharmally Philippine Holdings. In fact, it is your majority shareholder with 10.3 million amount subscribed. And if we look at the other shareholders, and this is the initial po sa Articles of Incorporation po natin, lahat po nominal shares lang po. Are you sure you don't recall this corporation? This was there from the very beginning. No, Mr. Chair. I'll double check po sa company Okay. papers po namin. So, Mr. Chair, if that's the case, in your recollection, and to note po, no, it's interesting because it's Pharmally Philippines Holdings, but it is a Singaporean corporation based on the records. Mr. Chair, sa pagkaalala ko po, wala pong Philippine, Pharmally Philippine po. Opo. So maybe know from your recollection, how did you come into incorporating Pharmally Biological Ang Corporation? alam ko lang po sa Pharmally Biological, lahat po ng incorporator po yan, walang company, lahat po tao. Lahat po tao? Yes po. Okay. And the majority of the resources that was put up for the stock holdings would be from who was the largest Individual po. stockholder? Individual. I mean, Yeah, sino yung po? Singaporean po, na si Mr. Wang. So there was a Singaporean involved? Yes po, yung Who- Singaporean. Actually po, yan po ang naging lacking director po doon sa Pharmally Pharmaceutical. So you have an interlocking director? Yes po. Itong Singaporean national. Yes But as po. of the incorporation of Pharmally Biological, siya rin po, he was already there. Yes po. Kitang-kita dito that Pharmally Biological is
owned by Pharmally Philippine Holdings. So meron palang Pharmally Philippine Holdings na dine-deny niya. At yung mga shares ng mga iba't ibang tao dito ay nominal shares lang. Dahil majority of the shares or almost all the shares is owned by Pharmally Philippine Holdings. Okay, quick recap lang para hindi tayo malito. So nakita natin ngayon that Pharmally Biological is incorporated by Wang Zuyen. And Wang Zuyen is also the president of Pharmally Pharmaceuticals, yung na-involved dun sa scandal during COVID. At hindi lang yon, itong si Wang Zuyen at yung ama niya na si Tony Wang are both involved with stock manipulation and securities fraud in Taiwan. At ang mag-amang to, they listed Pharmally Holdings in Taiwan. So ngayon, ang hindi lang natin alam is kung totoo bang may Pharmally Philippine Holdings o kaya that was Pharmally Holdings based in Taiwan. And basically, yung SEC papers ng Pharmally Biological and Pharmally Pharmaceuticals is probably fraudulent and fabricated. At dito mo talaga nakikita gaano kahina ang implementation at ang batas natin when it comes to corporate law. Kaya it's undeniable na may connection ng Pharmally Biological at Pharmally Pharmaceutical. Kasi both of them look like they're under Pharmally Holdings na nasa Taiwan. At baka nga, dami lang si Rose Nonolin as she's portraying herself to be. Ngayon, tignan naman natin kung paano ba yumaman tong si Rose Nonolin. Yumaman siya dahil daw yung asawa niya mayaman na at marami daw silang mga corporations. Pero pag tinignan mo lahat ng mga corporations na to, parang karamihan sa mga corporations na to ay mga holding company o kaya real estate company. At madami doon ay hindi daw operational. At nung tinanong sa kanya kung paano ba sila kumikita at paano ba sila yumaman at ano bang ginagawa niya ngayon, ano daw negosyo niya, ang sagot niya ay businesswoman, hindi po negosyo ang businesswoman. Ano po ang source of income nyo? Anong source of revenue nyo? Anong klaseng negosyo ang pinapasukan nyo at ginagawa nyo ngayon? At ang sagot lang niya ay real estate daw. Anong aspeto ng real estate? Yan yung mga pag pinapakinggan mo, marirealize mo na walang alam itong si Rose Nonolin sa negosyo. At ang negosyo daw niya ay real estate. Ano nga sa real estate? Nagli-lease daw sila. Nagre-rent daw sila ng mga properties. Ganyan kakayaman, nagre-rent ka ng properties. O sige, ang tanong natin ngayon, paano nyo nakuha yung pera o yung puhunan para makabili ng mga properties na to? Yan ang dapat imbestigahan ng ating Kongreso. Kasi kahit sabihin na nga natin na marami silang pinaparenta na properties, paano nyo nakuha ang puhunan para mabili lahat ng mga properties na to? Dahil tingin ko talaga paglaliman yung pag-imbestiga nyo dito kay Lin Wei Xiong, baka makita nyo na hindi talaga galing sa real estate yung pera niya. At alam naman ata nating lahat, di ba, that real estate is one of the best ways to launder money. Paborito yan ng karamihan ng mga kriminal para i-launder yung pera nila. Ngayon, si Alan Lim ba ay si Lin Wei Xiong? Kasi pinipilit ni Rose Nonolin na si Lin Wei Xiong yung asawa niya, hindi daw si Alan Lim. At ngayon, dito mo na nakita yung connection. Dahil tinanong siya originally ni Congressman Don Gonzales kung si Alan Lim at Lin Wei Xiong at Jeffrey Lin or Jeffrey Lim ay iisang tao lamang. I'd like to address my question to Ma'am Rose Nonolin. Kilala niyo ba yung isang nakapicture? Ang isa po na sa picture ay asawa ko po. So yan po si Alan Lim. No po, yan po ay si Lin Wei Xiong. Meron din pangalan na Wen Li Chen at saka Lin Wei Xiong. Yan Ang po. pangalan niya po ay Lin Wei Xiong. Kaya nga, Lin Wei Xiong, meron din siyang pangalan. Alan Lim, also known as Jeffrey Lim, also known as Lin Wei Xiong. Hindi ho yan ang husband nyo, ma'am? Lin Wei Xiong po ang pangalan ng husband ko, Your Honor. Pero yan po yung husband nyo. Yes po, siya po yung isa sa picture. Pero kinulit siya ni Congressman Luistro kung ano ba yung mga ibang pangalan na tawag ni Rose sa kanyang asawa. At dito hindi sinasadyang banggitin ni Rose Nonolin yung isa pang pangalan na tawag kay Lin Wei Xiong. Do you confirm that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Xiong Lin refer to one and the same person? No, madam. No. Who among these names is your husband? Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong, madam. Lin Wei Xiong. Yes po, with G. I understand that there are English names which are being used by Chinese. Does your husband have one? He's using Lin Wei Xiong.
Lin Wishong. But that is a Chinese name, tama Yes ba? po. Opo. So wala ba siyang ginagamit na English name? Some of his friends call him Jeffrey po. Apat na. Ngayon, ito yung interesting. Inulit ni PIDEA Chief Virgilio Lazo yung mga aliases ni Lin Wei-Xiong. Pakinggan mo ito mga to. Your Honor, we were able to talk to a confidential informant. He's a reliable informant. When he talked to us, he hasn't even seen the presentation of Colonel Asierto before the Committee on Dangerous Drugs. When we took down what he was telling us, it confirms to some of the statements of Colonel Asierto, Your Honor. Like, for example, Your Honor, according to our informant, Alan Lin, whose picture was identified by Ms. Rose Lin as his husband, her husband rather, uses the names of Alan Lin, Alan Lim, Jeffrey Lin, Jeff Lin, Ayong, Wei Xiong Lin, Lin Wei Xiong, Lin Wei Xiong, Wen Li Chen. Yan, narinig mo yung pangalan na Jeffrey Lin. Una si Congressman Dong Gonzales. Tinanong kung si Lin Wei-Xiong ay si Alan Lim at saka si Jeffrey Lin na Jeffrey Lim. Tinanggi to ni Rose Nonolin. Pero nung tinanong siya ulit ni Jinky Luistro kung may iba pa bang pangalan ang tawag kay Lin Wei-Xiong, dito niya nakalimutan na nabanggit na pala yung pangalan na Jeffrey Lin dahil sobrang tagal na itong hearing na to. Kaya nag-slip siya dito at nasabi niya yung pangalan na Jeffrey. Tapos sa huli naman, after a few more hours, kinonfirm ng PIDEA Chief Virgilio Lazo na meron ngang alias si Lin Wei-Xiong na hindi lang Alan Lim at kundit meron pang Jeffrey Lim. Kaya si Lin Wei-Xiong ay si Jeffrey Lim o Jeffrey Lin, yan din ang si Alan Lim. At nako-confirm din yan ng mga pictures na nakikita mo na kinonfirm ng PIDEA Chief na si Alan Lim at kinonfirm din ni Rose Nonolin na si Lin Wei-Xiong. Kaya nagulat nga ako na walang mga kongresista na nakapansin na nabanggit ni Rose Nonolin yung pangalan na Jeffrey na tinanggi niya nung una. At siguro dahil pagod lang talaga sila dahil ang haba talaga na itong mga hearings na to. At sana mapanood nila itong video na to at tanungin nila si Rose Nonolin ngayon. Si Jeffrey Lin ba ay ang asawa mong si Lin Wei-Xiong? Kasi hindi na niya pwede tanggihin to kasi sinabi na nga niya na itong huling hearing na si Jeffrey Lin ay yung asawa niyang si Lin Wei-Xiong. At mukhang mas mabait nga itong mga kongresista natin ngayon kasi sa totoo lang, sa ilang beses na nagsinungaling itong si Rose Nonolin, dapat na-cite na to in contempt eh. At ito yung interesting. Yung mga partners ni Rose Nonolin sa kanyang mga iba't ibang korporasyon ay si Michael Yang at mga iba't ibang mga personalidad na itong mga personalidad na to ay may-ari ng isang mall sa Davao na tawag nilang DCLA Plaza. Ngayon ayon sa informant na si Las Cañas, yung DCLA Mall ay pinapaligiran at maraming bentahan ng mga droga doon. At yung incorporator sa mga partners sa itong DCLA Mall ay partners din ni Rose Nonolin sa mga iba't ibang mga korporasyon niya. At marami kang makikita mga koneksyon, yung mga kumpanya ni Rose Nonolin sa mga personalidad na involved with drugs. At meron din siyang koneksyon sa mga pogos dahil nagtayo din sila ng sarili nilang pogo. At ito pa yung revelasyon natin. Lumalabas dito na may koneksyon si Rose Nonolin dun sa raid na nangyari sa Porac, Pampanga. At yung mga papeles sa mga kumpanya na incorporator si Rose Nonolin ay nakita din sa Baofu Compound. At nahuli na naman siya dito na nagde-deny na wala daw siyang kinalalaman doon sa mga yon. Tapos biglang pinakita dito ni Dan Fernandez yung mga messages niya na lumalabas na pinapakuha niya yung mga dokumento niya at mga ibang gamit niya bago ma-raid itong mga compound na to. At kung ano-ano pang mga iba't ibang favors ang hinihingi niya para itago yung katotohanan. Yung sa Porac, when this was raided by PAOK TF and the DILG, were you aware of this raid in the Pogo in Porac? Mr. Chair, nalaman ko lang po yun through news. Do you have an interest in Pogo doon sa Porac? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Were there a time that you have asked your COS, Alvin Constantino,
na tulungan ka na ilabas yung mga gamit sa Porac? No, Mr. Chair. Wala Was po there- kaming business sa Porac Was po. there no communication between you No, and Mr. Alvin Chair. Constantino No, Mr. Chair. that you are asking him to find someone from the PNP to help you in order to release all your things, documents, and pertaining to assets in the Porac, Pampanga? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Sige, I want to show you something. Can you show me figure 1, please? Ayan. Alvin, sino pwedeng tawagan sa Porac last time na binigay mo? Okay naman. Pero this time, mga need namin, kaming ilalabas. Hahanap po ako, ma'am. Then update ko po kayo. And that's Alvin Constantino. And magkano or kami na mag-uusap? Need ko ibang number pagpapakausap mo ako. Paggawa kay Ted. Di ba you remember Ted and Alvin? Correct? Yes, Mr. Chair. Mr. Copy, Chair. ma'am. Wait. I'm not done yet. I'm I'll sorry, give you time. Mr. Chair. Okay. Punta tayo sa figure 2. O, ito naman, kausap mo. Ma'am, can I have additional funds for me to be able to file a case? Alvin, gamitin mo na lahat ng connections mo. Busy kami. Yung negosyo namin sa Palawan, kailangan namin gawa ng paraan. Yung sa Clark, yung pinuntahan natin, inaayos na rin namin kasi may tip na ayon sa ang next na pupuntahan. Just call me. Anong need? Magkasama naman tayo mamaya. Figure 3. Oh, you texted him. Any update? Ma'am, hinintay ko po yung regional director ng Region 3. Sige, ASAP. Si General Delbia, paasap ng number sa Viber at para sa staff ko muna. Tatawag sa kanya. Copy, ma'am. Hanapin ko lang po. Contact number. Send ko sa iyo. And then lastly, Alvin, may papalangalan ako sa iyong properties, but we need to talk with my lawyers. Lahat ng mga negosyo namin need matago yung ibang mga properties dahil mag-start ng mag-freeze ng asset sa Porac. May advance info naman tayo. May time naman ako para itago yon mga asset. Ipasok ko sa foundation yung iba. Yes, ma'am. Just tell me all the details later sa virtual meeting. You can use me and Ted for your properties. So, are you going to deny this? Of course, right? Mr. Chair, talagang i-deny ko po yan dahil wala pong katotohanan. So, ito ba, ito yung yung iyong Facebook? Messenger. Mr. Chair, bigyan Is ko that po kayo. your Facebook account Messenger? Is that yours? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Oh, yes. But, Mr. Chair, let me speak po muna kasi may one instance po na ginaya po yung messenger ko. Ginamit ang pangalan ko. Yes po, that's true po. Nireklamo Nakita po mo yung namin yan sa profile pic Facebook. mo, Rose? Yes, Rose, Mr. ayan yung Chair. profile pic mo. Tama po yan. And all those in conversation with Alvin Constantino, that the same profile pic. Well, anyway, of course, you will deny it, correct? Dahil hindi po totoo yan, Mr. Okay, Chair. Mr. Chairman, will be inviting over Mr. Alvin Constantino and Mr. Ted Lazaro in the next hearing. Pero dito, kine-claim naman niya na fake daw yung Facebook account na yan. Pero kung hindi si Rose Nonolin ang kausap ng taong to, kilala niya tong taong to, by the way, edi sino tong kausap niya na alam lahat ng mga detalyo about Rose Nonolin at yung mga binabanggit niya mga kumpanya at mga iba't ibang mga detalye. Kaya nakikita mo dito na nagsisinungaling talaga itong si Rose Nonolin eh. Ngayon pag-usapan naman natin si Jimmy Guban. Etong si Jimmy Guban ay nakakita ng mga magnetic lifters na maraming laman na shabu. Mga billion na shabu yung laman na yun. At nawala itong mga magnetic lifters na to. At hindi nagalit si Duterte na nawala itong mga drugs sa magnetic lifters ha. Mga billion yan ha. Imbis na magalit siya doon sa mga nawalang shabu doon sa magnetic lifters, anong ginawa niya? Pinakulong niya si Jimmy Guban. At dito ngayon sa Quadcom hearing na to, kinwento na ni Jimmy Guban kung paano nagkalat ang droga sa Pilipinas at ito daw ay dahil sa customs. Ngayon kinwento niya yung proseso at paano ba nilulusot itong mga droga at hindi lang mga droga, lahat ng mga pagpasok ng mga imported goods na hindi nagbabayad ng mga kahit na anong taxes o tariffs.
At grabe daw talaga ang korupsyon dito sa customs. Alam naman natin lahat na corrupt ng customs at grabe ang korupsyon sa customs. At sa totoo lang tingin ko talaga ang mga pinakamayayaman na mga kriminal sa ating gobyerno ay ang mga customs officials. Dahil hindi natin nakikita kung gaano karami ba ang mga ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Dahil sila ang nagko-collect ng lahat ng mga taxes at mga duties and tariffs na sa lahat ng importation na nanggagaling sa ibang bansa. Dumadaan lahat yan sa kanila. At ngayon, hindi lang pala mga illegally imported goods ang pumapasok sa ating bansa. Kasama na rin ang pag-i-import ng mga droga na kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya ngayon, moving forward, ano ba dapat gawin ng ating Kongreso para maprotektahan ang ating bansa dito sa pagkalat ng mga droga na to at mahuli na itong mga kriminal na kumakalat sa buong Pilipinas? Unang-una, kailangan na talagang palakasin yung ating corporations code na hindi na pwedeng gawin itong mga dami-daming mga layer na kumpanya na mga bogus companies naman. Pangalawa, kailangan na talaga mabantayan itong mga Chinese foreign nationals na to at hanapin lahat sila para malaman natin kung gaano ba kalalim ang koneksyon nila dito sa gobyerno natin at yung mga kalokohan na ginagawa nila. Sunod, kailangan na talaga i-overhaul yung buong customs. Sa totoo lang, dapat tanggalin na yung buong customs, isara na yan at magtayo ng bagong ahensya na mag-oversee ng lahat ng mga import-export sa buong Pilipinas dahil bulok na ang ating customs at hindi mo yan kayang palitan kung ganyang karaming tao ang bulok sa loob ng customs. At sana talaga makapagpatupad sila ng mga maayos na batas at gumawa ng mga tamang hakbang para talagang maitigil na itong mga pagkalat ng droga sa Pilipinas at mabawasan o matanggal na lahat ng mga criminal activities at mga criminal na nandito sa ating bansa. Okay, nasa bonus for everyone that got this far, pag-usapan ko lang quickly yung ating mga kongresista na naging mga interpolators. Of course, special mention tayo kay Jinky Luistro dahil ang galing niya talagang mag-interpolate. Magaling din mag-interpolate itong si Congressman Rog Gutierrez. At itong si Congressman Vargas, okay din siya. Pero may isa talagang congressman na sablay talaga mag-interpolate. At ito si Congressman Lordan Suwan. Nung una ko siya narinig nag-interpolate, medyo I reserve judgment pa nung mga nakaraang Quadcom hearings. Pero ngayon na napakinggan ko siya ulit, dito ko nakikita talaga na hindi siya talaga marunong mag-interpolate. Dahil dito makikita mo, tinatanong niya si Asierto sa mga bagay na wala namang personal o direct knowledge si Asierto. At lahat ng binibigay ni Asierto ay kanyang mga opinion lang o hearsay. Pero tuloy-tuloy pa rin nagtatanong tong kongresista na to. Kaya sana talaga bago siya mag-interpolate, do your research, do your homework, o kaya mag-isip ka ng mga tanong na talagang relevant at makakatulong sa pag-imbestiga dito sa mga problema natin sa bansa. O kaya wag ka na lang mag-interpolate. O ngayon, kayo naman, ano tingin nyo? Meron ba kayong mga nakita na hindi ko pa napansin dito sa Quadcom hearings na to? O kaya may mga opinion kayo na sang-ayon o hindi sang-ayon sa mga sinasabi ko ngayon? Please write all your comment dito sa comment section sa ibaba. I'd love to hear from all of you. At hindi lang yon, please lang guys, subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell na yan. Nakakatulong yan para sa algorithm ng video na to at para mas maraming pang tao na makarinig na itong mga mensahe na pinapalabas natin sa mga ganitong videos. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa susunod kong video.